such love stories. Ang buhay sa dagat ay iba sa lupa. Hindi kaagad natin mapapansin ang oras hanggat hindi lumulubog ang araw na nagbibigay liwanag. Pero palaging aabangan ang muling pagsikat nito upang masilayan ang magandang alon sa karagatan. Ikaw, kapuso, handa ka bang ialay ang buhay mo para makapagligtas ng ibang tao? Dear Papa Dudut, ang pamilya ang pinakamahalaga sa buhay natin. May pamilya tayo na malapit sa ating puso kasi palagi silang nandyan para suportahan ang mga gusto nating gawin sa buhay. At meron tayong mga kaibigan na tinuturing na rin natin na pamilya. Hindi lang dahil sa pagiging malapit natin sa kanila, kung hindi dahil pinaparamdam nila sa atin na parte na tayo ng kanilang buhay. Hi Papa Dudut, kumusta po kayo? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jerry, 42 years old, dating seafarer, at isang masugid ninyong taga-pakinig dito sa Mindoro. Madalas na sa Facebook live stream ko na lamang kayo napapakinggan dahil mahina ang signal ng radyo dito po sa amin. At na-inspire ako na sumulat para magbahagi ng aking sariling kwento ng buhay. Nagkakilala nga pala kami ng asawa kong si Nika sa dating factory na pinagtatrabahuhan ko. Siya ang una at huli kong naging nobya dahil hindi rin talaga ako mahilig makipagrelasyon. Ang focus ko noon ay makapagtrabaho para makatulong sa pamilya ko. At nang meron na ring sari-sariling pamilya ang mga nakababata kong kapatid ay doon ako nag-decide na oras na para pakasalan ko naman si Nika. At kami naman ang bumuo ng sarili naming pamilya. May sarili na kaming bahay noon at parehong nagtatrabaho. Ilang taon nang lumipas pagkatapos naming ikasal ay nagkaroon kami ng 4 na anak. At dahil hindi gaanong magaan ang buhay naming pamilya ay pinili ko na magtrabaho sa barko na malayo sa pamilya ko para mabigyan sila ng mas magandang buhay, Papa Dudut. Nika, nakita mo ba yung pantalon ko na kulay pula? Isasama ko sana sa… Oh, umiiyak ka ba? Hindi. Hindi raw pero namumula yung ilong at mga mata mo. Ay, kaya pala habang nag-ayos ako ng mga gamit sa maleta sa kwarto, bigla kang nawala. Nandito ko pala sa kwarto ng panganay natin. Sorry. Alam ko na nangako ko sa'yo na hindi na ako iiyak pero ang hirap pala. Ang hirap pigilan ng sarili ko na malungkot kasi aalis ka na. Babalik naman ako, Nika. Babalikan ko kayo ng mga anak natin. Paano kung matukso ka habang nasa malayo ka? Ang sabi ng mga kapitbahay natin, lapitin daw sa tukso mga lalaking nagtatrabaho sa barko. At naniwala ka naman sa kanila. Paanong di ako maniniwala? May mga kapitbahay daw tayo dati na mag-asawa. Naghiwalay kasi nga ng babae yung mga mister nila. Nakipagrelasyon daw sa kung kani-kaninong babae habang nasa malayo. Kaya totoo man yun o hindi, huwag mo naman sana katulad sa kanila. Sige nga, sa ilang taon na magkarelasyon tayo hanggang sa maging mag-asawa, ilang beses kitang pinagtaksilan? Wala. Ilang beses ako ng babae? Wala rin. Ni minsan ba? Nahuli mo ako na may ka-text o kausap na ibang babae na may halong mali siya? Hindi. Oh, kita mo na? Ang tagal na natin magkarelasyon, Nika. May 4 na anak na nga tayo eh. Ngayon pa ba ako gagawa ng kalokohan na ikasisira ng relasyon nating dalawa? Saka, wala ka bang tiwala sa akin? Meron, pero wala akong tiwala sa mga taong makakasama mo doon. Kahit mga Pinoy o ibang lahi, natatakot ako na maimpluwensyahan kanila na gumawa ng bagay na pwedeng ikasira ng relasyon natin. Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Bakit iniisip mo na may gagawin ako hindi maganda kapag nagtrabaho na ako sa barko? Hindi naman sa ganun.
Hindi ko lang din talaga maiwasan na malungkot at matakot. Kasi ito ang unang pagkakataon na magkakalayo tayo ng matagal. Hindi mo naman maaalis sa akin ang kabahan kasi babae ako. Alam ko yun, Nika. Ang sa akin lang, huwag ka sana masyado magpadala sa sinasabi ng ibang tao. Hindi rin naman madali para sa akin ang gagawin ko na pag-alis para magtrabaho sa malayo. Kagaya mo, nahihirapan din ako. Hindi ko lang masyadong pinapakita kasi ayoko na mas malungkot ka. Ang isipin mo na lang, pareho tayo magsasakripisyo para sa pangarap natin sa mga anak natin. Sa pangarap nating dalawa. Sorry. Huwag ka mag-sorry. Huwag ka na rin umiyak. Ang gusto ko ngayon, tulungan mo ako mag-impake ng mga gamit ko. Ang kalat na kasi sa kwarto natin. Ikaw lang naman ang makakapag-ayos nun sa totoo lang. Hindi kasi talaga ako masyado marunong magtiklop eh. Sige, tutulungan na kita. Tara na. Sandali lang. Oh, bakit mo ako niyayakap, Cherry? Para mas maramdaman mo yung pagmamahal sa bawat salita na bibitawan ko. Alam ko na matagal ang 4 na taon na kontrata ko sa barko. Pero maitatawid natin yung Nika. Babalik ako dito, sa'yo at sa mga anak natin. Babalik ako muli para magkasama-sama tayo. Mahal kita, Nika. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Papa Dudut, meron akong kamag-anak noon na nagtatrabaho sa barko kaya kahit na ilang buwan lamang ang naging training ko ay kaagad ako nagkaroon ng opportunity na makapagtrabaho doon. Yun ang unang pagkakataon na malalayo ako ng matagal sa pamilya ko. Kaya naman naging mabigat din para sa akin ang desisyon na yon. Pero lumaki na kasi ang 4 na anak namin kaya kinakailangan kong magsakripisyo para sa ikagagaan ng buhay nila. Kapag kasi pinanganak tayong mahirap ay kailangan nating magdoble sa pagsusumikap dahil walang ibang pwedeng makatulong sa atin kung hindi ang mga sarili lang natin. Maswerte na rin ako na may kamag-anak ako na naging tulay para makapagtrabaho kaagad ako sa barko, Papa Dudut. Yung iba kasi nakakilala ko ay ilang taon pang nag-aral, nag-training at naghintay bago nagkaroon ng trabaho sa barko. Samantalang ako ay ilang buwan lamang ang ginugol ko sa pagtitraining at kaagad akong nakapasa. Ang sabi ko noon ay sign yon para mas pagbutihin ko ang pagtatrabaho para sa pamilya ko. Lalo na tuminto na rin ang asawa ko sa pagtatrabaho para mas matutukan ang pag-aalaga at pag-aasikaso sa mga anak namin, Papa Dudut. Buti nakatawag ka na. Lunch break ko kasi tsaka medyo okay ang signal ng internet dito sa barko ngayon. Andito ako sa kantin. Teka, bakit parang pumapayat ka? Hindi naman. Sakto lang. Pumapayat ka talaga. Halos 1 linggo lang tayong hindi nakapag-video call. Nangayayat ka na kaagad. Pasensya na. Mahina kasi talagang internet dito sa dagat. Kaya hirap ako makatawag sa'yo. Oh, kamusta naman kayo dyan mga anak natin? Ayos naman kami kahit paano. Yung panganay lang natin palaging nagtatanong kung kailan ka raw ba uuwi. Ano namang sagot mo? Ang sabi ko matagal pa tapos ayun, naiyak na lang siyang bigla kasi namimiss ka na raw niya. Mabuti na lang tumahan siya nang sabihin ko na marami kang pasalubong sa kanya kapag nakauwi ka na. Dadalhan ko talaga na maraming pasalubong ang mga anak natin pag uwi ko dyan. Ikaw ba? Anong gusto mong pasalubong? Alam mo naman kung anong gusto ko, Jerry eh. Sapatos? Hindi. Bag? Mas lalong hindi kasi hindi naman ako mahilig sa mga bag. Ano palang gusto mo? Isa lang naman ang gusto ko. Ang umuwi ka para makasama ka na namin ng mga anak natin. Miss na kasi kita eh. Ako rin. Sobrang miss na kita. Yung mga yakap mo sa akin, pag-aasikaso mo saka… Nika? Naririnig mo pa ako? Hindi ka na kasi gumagalaw eh. Ay, nawalan na naman ang internet dito sa barko. Nakakainis naman oh. Misa ko na nga lang makausap ang asawa ko tapos mapuputol pa kagad. Ay,
Mahina talaga ang signal ng wifi sa parte na to ng dagat. Alam ko naman yun, Mike. Hindi ko lang maiwasan na mainis kasi minsan ko na nga lang makausap ang asawa ko. Tapos mapuputol pa agad. Kaya nga kailangan na masanay ka na. Eto, bottled iced coffee para kahit paano mabawasan ang lungkot na nararamdaman mo. Medyo narinig ko kasi usapan yun ng asawa mo. Kaya alam ko na malungkot ka ngayon. Salamat ah. Ang hirap malayo sa mga mahal natin sa buhay, no? Sobra bro. Pero wala naman tayong choice kasi hindi tayo pinanganak na mayaman. Kaya kailangan natin magsakripisyo. Madaling sabihin, pero mahirap gawin at pangatawanan. Isipin na lang natin na ginagawa natin to para sa pamilya natin. Okay lang naman ang malungkot. Parte ng buhay yun eh. Basta kailangan pagdating sa trabaho natin, maayos lahat at hindi naapektuhan. Kasi yung trabaho natin ang magbibigay ng maayos na buhay sa pamilya natin. Salamat sa mga sinabi mo, Mike. Napagaan mo ang loob ko kahit papano. Wala yun. Nakaka-relate din naman kasi ako sa lungkot na nararamdaman mo ngayon. Basta, kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako lagi para makinig. Sa isang international cargo ship kaagad ako nakasakay at nagkatrabaho, Papa Dudut. Ballast control operator ang aking trabaho noon. Kaya naman ilang taon talaga ang aabutin bago ako muling makauwi sa pamilya ko. Akala ko nga ay hindi ako masasanay na mapalayo sa kanila. Kasi noong unang mga buwan na nakaka-video call ko ang asawa kong si Nika ay palagi akong naluluha talaga. Sentimental pa naman akong tao kaya sadyang mababaw ang mga luha ko. Nagwo-worry ako na baka pag-uwi ko ay hindi na ako makilala ng mga anak ko. Baka mawala na ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. At baka masira ang relasyon namin dahil sa pagtatrabaho ko sa malayo. Tapos may mga oras din na mahina ang signal ng wifi sa barko kapag nasa gitna na kami ng dagat. Inaabot pa madalas ng ilang araw yon kaya matagal kaming hindi nagkakausap ng asawa ko. Pero malaki naman ang tiwala namin ni Nika sa isa't isa. Marami kaming pangako na sabay naming tutuparin. Mga pangako na para sa mga anak namin. Kapag nakikita niyang nahihirapan at nalulungkot ako habang magka-video call kami, pinapaalala niya sa akin ang mga magagandang plano namin sa oras na makaipon na ako at makauwi sa Mindoro. Yung pagpapaayos namin sa maliit naming bahay. Planong pagbili ng lupa para maging taniman ng gulay. Pagpapatayo ng tindahan para kay Nika at kung ano-ano pa. Ang sabi ni Nika ay pareho kaming nahihirapan kaya kailangan na pareho kaming magpakatatag para sa pamilya namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, si Mike ang isa sa mga naging malapit sa akin na katrabaho ko kasi kasama ko rin siya sa kwarto. Madalas ko siyang kakwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Magaan siyang kausap at napapagaan ng mga payo niya ang loob ko. Nakakatuwa kasi pinapaalala niya rin sa akin ang dahilan kung bakit ako nagsasakripisyo para magtrabaho sa malayo. Pareho kasi kami nagtatrabaho para sa pamilya namin. Kaya kailangan nagayahin ko raw siya na palaging pilit na nilalabanan ang lungkot at pagka-homesick. Papa Dudut, totoo pala talaga yung naririnig ko na lapitin daw sa tukso ang mga taong nagtatrabaho sa barko, lalo na yung mga lalaki. Kapag kasi dumadaong kami sa isang bansa para magpahinga, para sa susunod na biyahe namin ay madalas akong niyayaya ng ibang katrabaho ko na pumunta sa mga kilalang bar sa lugar na yon. Sinasabi nila na hindi naman daw malalaman ng mga asawa namin ang gagawin naming pagliliwaliw sa ibang bansa, na kailangan din daw naming aliwin ang mga sarili namin. Pero ayokong sirain ang tiwalang pinabaon sa akin ng asawa ko. Kaya naman ako kontento na lamang ako na magstay sa hotel kung saan kami magpapalipas ng oras at pahinga bago muling magtrabaho sa gitna ng dagat.
Mabuti na lang din Papa Dudut hindi rin sumasama si Mike sa mga ganong lakad ng ibang katrabaho naming lalaki. Wala pa naman siyang asawa at anak pero hindi rin daw siya mahilig gumimik. Kaya siya ang madalas kong nakakasama sa pamamasyal sa mga desenteng lugar sa bansang dinadaungan ng aming barko. Ganun po ang naging routine ng pagtatrabaho ko ng ilang taon sa dagat, Papa Dudut, hanggang sa hindi ko namalayan na mahigit 4 na taon na pala akong napalayo sa pamilya ko, Papa Dudut. Tama na siguro tong pagkakabuhol ko sa lubid dito sa gilid ng barko. Oh, Jerry, tapos ka na ba sa pagtatali ng mga lubid dyan? Oo, tapos na. Naayos ko na rin ang mga gamit ko dito kasi magla-lunch break na rin ako mamaya. Mabuti naman kung ganun. Para kapag dumating na yung kapalitan mo dito sa pwesto, hindi na siya malilito kung anong dapat niyang unahin. Bago lang kasi yun, tsaka Pinoy din. Ah, ganun ba? Makikilala ko na rin siya mamaya. Oh, ayos ka lang ba? Oo, okay lang ako. Bakit parang bigla kang sinipon? Wala to. Huwag mo akong alalahanin. Wala lang, pero parang naluluha na yung mga mata mo. Sabihin mo na sa akin, ano bang problema, bro? Bakit hindi ka na sumagot? Magbabakasyon ka na sa susunod na linggo, di ba? Kaya dapat na maging masaya ka na. At ihanda mo na rin ang sarili mo. Kasi makikita mo na ulit ang pamilya mo. Ayun na nga eh. Hindi natuloy yung bakasyon ko sa Pilipinas. Ha? Bakit naman? Nagkasakit kasing isang ballast control operator na dapat papalit sa akin para makapagbakasyon ako. May tuberculosis daw siya kaya ilang linggo siyang hindi makakapasok para magpagaling. Pwede ka namang maghanap ng ibang ballast control operator na pwedeng pumalit muna sa'yo, di ba? Sayang din kasi yung mga inipon mong pera pang bakasyon. Saka, nakwento mo na nakaanda na rin halos mga gamit mo. Handa na talaga lahat pero kahapon nga, kinausap ako ng bisor natin. At sinabi niya na hindi ako pwede magbakasyon, walang papayag na sumalo ng mga trabaho ko. Di ako na lang ang sasalo. Ha? Sigurado ka? Oo naman. Naikutan ko na halos lahat ng trabaho dito sa barko. Kaya alam ko na galawan sa trabaho mo. Pero 2 buwan ka mawawalan ng day off. Saka magkakaroon ka pa ng 15 hours duty dito sa barko kapag sinalo mo yung duty ko. Ayos lang yun sa akin. Kasi sanay naman ako sa puyat at trabaho. Pero di ba dapat uwi ka rin sa Pilipinas sa susunod na buwan? Pwede ko namang i-reschedule na lang yun. Sasabihin ko lang sa nanay ko na magpapadala na lang ako ng sobrang pera para panggastos nila sa bahay. Manganganak na rin kasi yung isang kapatid ko kaya kailangan nila ng mas malaking pera. Kaya makakatulong din sa akin yung dagdag na duty ko sa trabaho. Ano, okay lang ba sa'yo? Siyempre naman, okay na okay sa akin. Ikaw na nga itong maaabala ko ng sobra dahil sa pabor na to eh. Salamat talaga, Mike. Wala yun. Para saan pa na naging magkaibigan tayo, di ba? May papasuyo lang din sana ako na maliit na pabor, kung okay lang. Ano yun bro? Sabihin mo lang sa akin. Pwede bang pakidala kay nanay yung ibang pasalubong ko sa kanila? Para sana hindi na ako gumastos sa pagpapadala ng package kung sakali. Sige ba? Walang problema. Ako pa mismo maghatid ng mga pasalubong mo sa bahay mo. Papa Dudut, sobrang natuwa ako nang sa wakas ay magkaroon ako ng schedule na makapagbakasyon sa Pilipinas. Mahigit 4 na taon na nga kasi akong nalalayo sa pamilya ko dahil automatic na nare-renew ang kontrata ko. Kaya naman nang magka-schedule ako na makapagbakasyon sa wakas ay sobrang pagtitipid at pag-overtime ang ginawa ko para makaipon ako noon. Alam ko kasi na malaki ang magagastos ko sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Pero nang sabihin sa akin ng superior namin sa trabaho na hindi na ako pwedeng magbakasyon, ay sobra talaga akong nanlumo, Papa Dudut. Kasi ang tagal ko na rin gustong makasama at mayakap ang pamilya ko. Naiyak na nga rin si Nika nang sabihin ko yon sa kanya sa video call.
Akala niya raw kasi ay muli na kaming magkakasama-sama kahit 2 buwan lang. Pero grabe ang tuwa ko sa naging suggestion ni Mike na payag siyang hindi mag-day off at saluhin ang shift ko para makapagbakasyon lamang ako, Papa Dudut. Kumusta na? Jerry? Teka, nananaginip ba ako? Hindi ka nananaginip, Nika. Purutin mo nga ako kung talagang totoo nakaharap kita ngayon. Aray! Ang sakit naman ang pagkakapisil mo sa pisngi ko. Grabe ka naman. Para maniwala ka na totoong kaharap mo ng asawa mo ngayon. Grabe, nakauwi ka na nga asawa ko. Payakap nga ako. Ang sarap naman ng yakap ng asawa kong sobrang na-miss ko. Sobrang na-miss din talaga kita. Halika, pasok ka na. Ang dami mong dalang gamit at pasalubong ah. Marami talaga. Pero yung iba dyan, para doon sa pamilya ng kaibigan na bibisitahin ko. Wow! Ganito na pala itsura ng loob ng bahay natin. Palagi naman ako nagpapadala ng picture sa'yo, di ba? Oo, nagpapadala ka nga pero hindi ko akalain na ganito pala ang itsura niya sa personal. Hindi mo ba nagustuhan? Nagustuhan ko. Sobra. Ang ganda ng tiles ng sahig natin tapos ang ganda rin itong bagong sofa. May family picture pa tayo sa dingding oh. Pati na yung wedding picture natin naka-display din. Oh, yung kusina laki na. Kita ko na kagad mula dito sa sala. Grabe. Sobrang laki ng ginanda nitong bahay natin. Mas matutuwa ka kapag nakita mo yung kwarto natin at kwarto ng mga anak mo. Gusto mo bang pumanhik sa taas? Mamaya na. Dito muna tayo sa sofa. Baupo tayo sandali. Mas gusto muna kita makatabi at makakwentuhan. Sige na nga, dito na muna sa tabi tong mga maleta mo ha. Sigurado akong magugulat din ang mga bata mamaya pag uwi nila galing school. Excited na rin kasi silang makita at mayakap ka. Ganon din ako. Sobrang miss ko na ang mga anak natin. Ay, ang laki na pala ng pinagbago talaga dito sa bahay natin. Siyempre, kasi gusto kong makita mo lahat ng napuntahan ng perang pinaghihirapan mo sa barko. Ito na yung bunga ng pagtitiis mo na magtrabaho sa malayo. Pagtitiis natin. Kasi pareho tayo nagsakripisyo para sa pangarap natin na maayos na tong bahay at buhay natin. Ay, hindi pa rin ako makapaniwala na katabi at kasama na kita ngayon. Maniwala ka na kung ayaw mong pisilin ko ulit yung pisngi mo. Grabe ka talaga sa akin. Pero paano ka ba nakauwi? Ang sabi mo kasi nung nakaraang linggo, hindi ka pinayagan ng bisor nyo sa barko. Pareho pa nga tayong naiyak habang nagvi-video call eh. Naalala mo si Mike? Yung una mong naging kaibigan sa barko? Oo, siya nga. Nang malaman niya na hindi ako makakauwi kasi nga nagkasakit yung dapat na re-relyebo sa akin, sabi niya siya na raw munang sasalo ng mga trabaho ko. 2 buwan siyang walang day off, tapos magtatrabaho siya ng 15 hours kada araw. Hala? Buti okay lang sa kanya. Nagulat nga ako eh, kasi siya pa talaga nag-suggest na sasaluhin niya ang duty ko. Dapat kasi uuwi rin siya sa susunod na buwan, pero kinansel na lang niya. Kaya yung ibang gamit dyan na dala ko, para yung sa pamilya niya sa Batangas. Pinasuyo niya na isabay sa mga iuwi ko dito sa Pilipinas. Pumayag naman ako kagad kasi yun na lang ang pwede kong gawin bilang pasasalamat sa kanya. Ang bait naman pala talaga ng kaibigan mo. Sobra! Parang ang siya na yung naging kapatid ko habang nagtatrabaho kami sa gitna ng dagat eh. Kapag nalulungkot ako, siya ang madalas na nagpapalakas ng loob ko. Pinapaalala niya sa akin na may pamilya ako naghihintay dito sa Pilipinas, na kailangan kong kayanin lahat para sa'yo at sa mga anak natin, Nika. Papadudot na gulat ako noon sa laki ng pagbabago sa bahay namin. Kahit madalas na nagpapadala ang asawa kong si Nika ng mga litrato ng pinapaayos naming bahay noon, ay iba pa rin pala yung makita ko yon ng personal. Nagkaroon na ng 2nd floor ang bahay namin, naka-tiles na ang dating sementadong sahig, may mataas ng bakod sa may bakura namin at may mga magagandang halaman sa garden na inaalagaan ni Nika. Nakakatuwa lang kasing nakita ko talaga ng maayos na ginastos ng asawa ko ang mga perang pinapadala ko sa kanya.
Nakita ko yung pinuntahan ng mga perang pinagpapaguran ko na kitain sa dagat na malayo sa pamilya ko. Papa Dudut, excited at kinakabahan din ako sa pag-uwi ng mga anak ko dahil baka hindi na nila ako makilala. 10 years old ang panganay ko at 3 years old naman ang bunso nang umalis ako para magtrabaho sa malayo. Natakot ako na baka tuluyan nang lumayo ang loob nila sa akin. Pero nang makauwi na sila galing sa school, mga nakangiting labi at luha sa mga mata ang sinalubong nila nang makita nila ako. Mahigpit nila akong niyakap at sinabi nila na sobrang sabik na sila na makita ako. Hindi ko na rin tuloy napigilan pa ang sarili ko na maiyak ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kagaya ng inaasahan ko ay malaki-laki din talagang nagastos ko sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Nagkataon kasi na pista rin noon sa lugar namin kaya naman medyo naghanda ako ng marami para sa mga kamag-anak at kaibigan ko na pumunta sa bahay. Buhay pa rin noon ang mga magulang ko at nag-abot din ako ng pera sa kanila, pati na rin sa ibang kapatid ko. May mga pamangkin at inaanak din ako na inabutan ko ng pera kasi noon ko lang sila ulit nakita. Ganon kasi talaga sa lugar namin. Halos buong barangay ay nagtutulungan, lalo na kapag may isang taong nakakaangat na sa buhay. Papa Dudut, limitado lamang ang mga araw ng bakasyon ko sa Pilipinas at nang matapos kong asikasuhin ang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan ko, ay nagbigay ako ng oras na puntahan naman ang pamilya ni Mike na nakatira noon sa Batangas. Pinasabay kasi sa akin ni Mike ang mga pasalubong niya para sa pamilya niya para hindi na siya masyado pang gumaso sa pagpapadala noon. Maaga akong umalis ng Mindoro para sa halos 4 na oras na biyahe sa Roro papunta ng Batangas, Papa Dudut. Ano, Jerry? Nakita mo na ba yung address na hinahanap mo? Mukhang ito na yun, Nika. Nakatayo na ako ngayon sa harap ng gate ng bahay ni na Mike. Tamang address na ba yan? Baka mamaya maling gate na naman yung makatukan mo. Magkakamukha kasi yung bahay nila dito kaya medyo nalito ako. Nakakahiya tuloy doon sa unang gate na kinatok ko. Para kasing nagising ko pa yung matanda na nakatira doon. Pero sigurado na ako dito sa gate na to ngayon. Nakasulat na rin kasi dito sa gate yung eksaktong address ni na Mike. O sige, kumato ka na dyan para maibigay mo na yung mga pasalubong ng kaibigan mo sa kanila. Mag-iingat ka mamaya pag uwi mo dito sa bahay, ha? Okay, sige. Bababa ko na rin tong tawag, ha. Bye! Bye! Tao po! Tao po! Sino yan? Ako po si Jerry. Kaibigan po ni Mike. Kayo po ba yung nanay ni Mike? Kayo po ba si Nanay Lita? Oo. Lita nga ang pangalan ko. Sandali lang ha, lalapit ako dyan sa may gate. Salamat po, Nay. Kaibigan ka kamo ng anak ko? Opo, Jerry po ang pangalan ko. Kakauwi ko lang po ng Pilipinas. Bale, may pinapaabot po siya sa inyo na ilang pasalubong. Pinasabay niya po sa akin. May dala nga rin po pala akong kopya ng ID niya. Baka raw po kasi hindi kayo maniwala na kaibigan niya ako. Ito po oh. Kaibigan ka nga ng anak ko kasi alam niyang hindi ako basta nagpapapasok ng ibang tao dito sa bahay ko. Pero halika, pumasok ka na dito. Tutulungan na rin kita dyan sa mga dala mo. Kaya ko na pong bitbitin to. Makikibukas na lang po ako ng gate at pinto. Sige. Halika, pasok ka. Salamat po. Sige, pakilapag mo na lang dito ang mga yan. Okay po. Napakarami naman yata nitong dala mo. Para raw po sa inyo talaga yan. Para raw po sa mga kapatid at pamangkin niya. Ang daming tsokolate at saka laruan dito ah. Paniguradong matutuwa ang mga bata kapag nakita nila ito mamaya. Dinamihan niya po talaga yung mga laruan.
Kasi yung iba raw po sa mga pamangkin niya, hindi niya pa nakikita ng personal. Ay naku, oo, totoo yan. Ganito kasi ang nangyari. Nung umalis kasi siya, yung kapatid niya na sumunod sa kanya pa lang ang buntis. Pero ngayon, lahat ng 3 kapatid niya may kanya-kanya ng mga anak. Ang kwento niya nga po, napag-iwanan na rin daw po siya ng panahon. Kaya yung mga pamangkin niya na nakakausap niya sa video call, parang mga anak na rin daw po ang turing niya. Ay, napakabait kasi talaga ng panganay ko na yon. Biruin mo, mahigit 10 taon na siyang hindi umuwi dito sa amin. Mahigit 10 taon na po pala siyang hindi nakakauwi ng Pilipinas? Oo, hindi ba niya naikwento sa'yo? Hindi po eh. Ang sabi niya lang po, matagal na raw siyang hindi nakakauwi dito sa inyo. Kaya sobrang miss niya na raw po kayo. Ibiruin mo, mas pinili niyang hindi magtapos ng pag-aaral at magtrabaho sa malayo para lang mapag-aral ang mga kapatid niya. Nagkaroon kasi siya ng oportunidad na makapagtrabaho sa barko dahil nandun yung isang tiyuhin niya. Hindi na nga siya nagdalawang isip na bitawan ang pangarap niyang makapagtapos para lang makatulong sa amin na pamilya niya eh. Napagtapos niya naman ang pag-aaral ang mga kapatid niya. Ngayon lahat sila nagtatrabaho na. Ay naku kung ako lang talaga ang masusunod. Gusto ko na siyang dumito na lang sa Pilipinas. Total, may naipunda na naman akong maliit na negosyo dito sa amin eh. Kaya nga lang, ayaw pa rin talaga niyang huminto sa pagtatrabaho sa barko. Kasi ang mga pamangkin naman niya ang gusto niyang mapagtapos ng pag-aaral. Pangarap niya raw na matupad ang pangarap ng mga pamangkin niya. Papa Dudut, hindi masyadong nagkwekwento si Mike ng tungkol sa buhay niya. Ang alam ko lang ay wala siyang asawa at anak na nagtatrabaho siya para sa nanay at mga kapatid niya. Pero hindi ko alam na mahigit 10 taon na pala siyang hindi nakakauwi ng Pilipinas. Tapos siya rin ang nagpapaaral sa mga anak ng kapatid niya. May iba naman siyang mga kapatid na nagtatrabaho pero maliit lamang ang kinikitang pera. At hanggang sa mga oras na yon ay kay Mike pa rin nakaasa ang buong pamilya niya. Kaya humahanga talaga ako sa kabaitang taglay ng kaibigan ko. At medyo na-guilty na rin kasi naging dahilan pa ako ng hindi niya pag-uwi sa Pilipinas noon. Papadudot nang muli akong makasakay ng barko para magtrabaho ng malayo sa pamilya ko. Labis ako nagpasalamat kay Mike. Kasi kung hindi dahil sa kanya ay hindi ako makapagbabakasyon. Napagkwentuhan namin ang tungkol sa pamilya ko pati na ang tungkol sa pamilya niya. Doon niya sinabi sa akin na mula nang mamatay ang tatay niya ay sinalo niya ang responsibilidad ng pagiging breadwinner dahil siya ang panganay sa pamilya. Inamin niya na may mga oras na napapagod na rin daw siya kasi nakaasa sa kanya ang buong pamilya niya. Pero hindi daw siya susuko dahil mahal niya ang pamilya niya. Kaya naman papadudot mas lumaki ang respeto at paghanga ko sa kaibigan ko. Hindi lahat ng kagaya niya na kayang magsakripisyo ng ganon kabigat at katagal. Pero kagaya nga ng palagi niyang sinasabi ay wala kaming hindi kakayanin para sa mga pamilya namin. Ilang linggo lang ang lumipas mula nang makabalik ako sa barko. Tinangkaso ako ng malala dahil na rin siguro sa nabigla ang katawan ko sa pagpapalit ng klima ng panahon. Kinailangan ko na magpahinga ng isang buong araw sa kwarto ko sa barko at si Mike ang muling sumalo ng mga trabaho ko o papadudot. Mga kasama! Bilisan niyo! Pumunta na kayo kaagad doon! May mga naghihintay ng lifeboat sa ating nangyayari? kahit dali! Bakit parang nagkakagulo sa labas? Sige na, bilis! Teka. Bilis! Ano tong usok na to? Bilisan niyo! Ang kapal ng usok! Nahihirapan ako makita ang daan! Jerry! Jerry, nasan ka? Nandito ako malapit sa kama. Hindi kita makita, ang kapal ng usok, Mike! Teka, lalapitan kita dyan! Eto, nandito na ako! Ano bang nangyayari? May nag-leak sa engine! Yun ang naging dahilan ng sunog sa may ibaba ng barko! Malaki na yung sunog, kaya hindi na nila mapula! Kumapit ka sa braso ko para sabay tayo makalabas ng kwarto! Dali! Sige.
Ang kapal na talaga ng usok! Grabe! Nahihirapan na akong huminga. Akala ko kanina dahil lang sa ubo ko. Yun pala, may sunog na dito sa barko. Malapit na tayo makalabas, kaya kumapit ka lang sa braso ko. Jerry, nandito na tayo malapit sa deck ng barko. Ang kapal pa rin ng usok hanggang dito. Pero hindi na kasing kapal ng usok sa kwarto kanina. Medyo nakakahinga ka na ba ng maayos? Oo, mas maayos na ang paghinga ko ngayon. Mabuti naman. Tara, may naghihintay na lifeboat sa may tabi ng barko. Baka kasi hindi ka agad makarating ang mga rescuer dito sa atin. Kaya kailangan na nating makaalis ka agad. Nandun na rin ang ibang kasama natin. Naalala ko na nagpapahinga ka kanina sa kwarto. Kaya pinuntahan ka agad kita nang sabihin ni Bisor na tumalo na kami sa lifeboat. Salamat, Mike. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na ako hindi nakalabas ng kwartong yun. Hanggang ngayon kasi, mabigat pa rin talaga ang pakiramdam ko. Alam ko, kaya pinuntahan ka agad kita. Kasi baka mahirapan kang makalabas ng kwarto. Mike, Jerry, nandito pa pala kayo. Oo, pinuntahan ko kasi si Jerry sa kwarto para tulungan siya makalabas. Kaya pala bigla ka nilang nawala dun sa pila para sa mga tatalon sa lifeboat. Nakalabas na ba yung ibang mga kasama natin? Lalo na yung nandun sa may engine room. Nasa pinakababa kasi yung kwarto na yun. Baka mahirapan sila. Ang sabi sa akin ni Kapitan, lahat daw ng mga naka-assign sa engine at generator sa ibaba ng barko, halos lahat daw nakatalon na sa lifeboat. Mabuti naman kung ganun. Tara na, medyo nahihirapan na talaga akong huminga dito. May tao ba dyan? Tulungan niyo ako! Hindi ako makalabas sa kwarto! May naiwan pa sa kwarto na nasa ibaba. Pero masyado na makapal ang usok, Mike. Kapag bumaba ka pa ron, baka hindi ka na makatakas. Tama si James. Hayaan na lang natin na iligtas siya ng mga rescuer na darating. Pero paano nga kung matagalan pa ang mga rescuer? Sige na, James. Mauna na kayo ni Jerry na tumalon sa lifeboat. Susunod ka agad ako sa inyo. Tutulungan ko lang yung naiwan sa baba. Pero Mike! Jerry, hindi kaya ng konsensya ko na iwan siya. Basta, susunod ako sa inyo. Kaya iligtas nyo na ang mga sarili nyo. Sige na, tumalon na kayo sa dagat. Dali na! Papadudot ng magkasakit ako sa barko ay pinilit ko po talagang magtrabaho. Kahit kasi nasa barko kami pero hindi kami nakapag-in sa time card namin para magtrabaho ay hindi babayaran ng araw na yon. Pero sinabi ni Mike na magpahinga na lamang daw ako at siya na lamang ang sasalo ng mga trabaho na kailangan kong gawin. Mag-o-overtime na lamang daw siya at ang bayad sa overtime niya ay ibibigay niya sa akin. Nakakahiya na talaga yon pero naging mapilit si Mike. Nagwo-worry raw kasi siya na baka kung ano pa ang mangyari sa akin kaya sinalo niya ang mga trabaho ko. Hanggang sa iyon nga papadudot nagkaroon ng malaking sunog sa barko habang nagpapahinga ako sa kwarto. At kung hindi pa ako pinuntahan noon ni Mike ay baka hindi kagad ako nakalabas ng kwarto sa kapal ng usok at tuluyan ng natupok ng apoy. Nang maalalayan ako ng isa ko pang katrabaho na si James ay bumalik na si Mike sa ibaba kasunod ng paglabas ng iba pa naming mga katrabaho. Si Mike daw ang tumulong sa kanila na makalabas sa kani-kanilang mga kwarto. May naghihintay ng lifeboat sa amin noon pero ayoko pa sanang sumakay dahil hinahanap ko si Mike. Kaya lang ay pinilit na ako ni James na tumalon sa dagat at sumakay doon dahil lumalakas na ang apoy at kumakapal na ang usok sa barko. At mabigat sa loob ko na iwanan ng barko na yon nang hindi ko pa nakikita si Mike. Papadudot mahigit kalahating parte ng barko ang natupok ng apoy. May ilang kasamahan din akong hindi nakaligtas at tuluyang nasawi doon. Sa kasamaang palad ay kasama si Mike sa mga hindi nakalis ng barko. Nang tuluyan nang mawala ang apoy ay bumalik kami sa barko at naiyak ako nang makita ko si Mike. Nawala ng buhay. At sunog ang halos kalahati ng kanyang katawan. Nasa loob siya ng isang kwarto ng katrabaho naming nakaligtas mula sa apoy. Sinabi ng katrabaho namin na yon na tinulungan siya ni Mike na makalabas ng kwarto pero hindi niya napansin na hindi na pala ito nakasunod dahil sa makapal na usok. Nakakalungkot lang kasi hanggang sa mga huling oras ng kanyang buhay ay mas pinili pa rin niyang magligtas ng buhay ng ibang tao. Papadudot ang superior namin na isa ring Pinoy ang nakipag-usap sa pamilya ni Mike sa Pilipinas para ipaalam ang isang napakabigat na balita.
Ang superior na rin namin na nag-ayos ng lahat ng mga gamit ni Mike pati na ang pagpapakremate kay Mike hanggang sa pag-uwi ng abo nito sa kanyang pamilya. Nag-alay din kami ng dasal sa mga nasawi sa barko. Kasama na ang isang napakabuting kaibigan na si Mike. At hindi ko na rin napigilan ng maluha habang nagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Papa Dudut, mga kabarangay, maraming taon po akong nagtrabaho noon sa barko. Nang umuwi ako at mag-decide na hindi na umalis pa ng Pilipinas ay dinalaw ko noon ang nanay ni Mike, dala ang ilang mga pasalubong. Muli po akong naluha nang ikwento ko sa nanay niya kung gaano naging napakabuting kaibigan sa akin ni Mike. At ganoon din ang nanay niya nang marinig ang kwento ko tungkol sa anak niya. Papa Dudut, alam ko na hindi umikot sa buhay ko ang sulat kong ito, pero naniniwala ako na deserve ng ating mga kabarangay na marinig ang kwento kung paano naging isang napakabuting anak, kapatid, tito at kaibigan si Mike. Naniniwala ako na may aral na naiwan ang kwento ng buhay ko at ng buhay ni Mike. Limitado lamang ang oras at buhay natin sa mundong ito. Kaya sana'y palagi nating piliin na gumawa ng mabuti sa lahat ng oras. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang inyong kapuso, Jerry. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Daw ay walang nagiging paborito sino man sa kanilang mga anak. Pero minsan ay hindi nila napapansin na may oras na mas nagbibigay sila ng atensyon. Kapag alam nilang may kakulangan ng isa sa mga anak nila. Ikaw, kapuso, naranasan mo na bang maging paborito sa pamilya? Dear Papa Dudut, palagi raw patas ang pagtrato ng mga magulang sa kanilang mga anak. At kung may nagiging paborito man daw sila, madalas na yon ay ang panganay. Dahil ang panganay na anak ang unang naging dahilan kung bakit natawag sila na pamilya. Pero na-realize ko na hindi totoo yon, Papa Dudut, dahil kailanman ay hindi ko naranasan ang maging paborito sa pamilya. Ay Papa Dudut at sa ating mga kabarangay na kagaya kong hindi pinapalampas ang araw na hindi nakikinig sa inyong programa na Barangay Love Stories. Itago yun na lamang po ako sa pangalang Claire. 26 years old, taga Valenzuela at nagtatrabaho bilang telemarketer. Bata pa labang kami na ang kapatid kong si Rita nang mamatay ang papa namin dahil sa isang aksidente. Kaya mag-isa na lamang si mama na bumuhay sa amin ang kapatid ko at hindi naman siya nahirapan sa umpisa kasi may malaking pera sa insurance ang nakuha niya nang mamatay si papa. Ginamit niya yon para makapag-buy and sell siya ng mga mamahaling bag at damit. Kaya kahit naging single mom siya ay hindi kami masyadong nakakaranas ng hirap sa buhay, Papa Dudut. Tapos na ako magwalis sa likod ng bahay. Mabuti naman, tapos na rin ako maglinis dito sa sala. Ay, nagugutom na ako. Sana pauwi na si Mama. Pauwi na rin siya kasi kapag ganitong oras, malapit na yun dito sa bahay. Grabe, ang init sa labas. Nandiyan na pala si Mama! Mama! Oh, Claire. Ay, napag ko nga muna itong mga pinamili ko sa lamesa. Mamaya ako na lang aayusin ang mga to. Nakakapagod mamalengke tuwing Sabado. Ang init na, ang dami pang tao. Upo muna ako sandali sa sofa para makapagpahinga. Mama! Oh, bakit pawisan niyang noo mo, Rita? Nagwalis po kasi ako sa may likod ng bahay. Bakit naman nagwalis ka ron? Tirik na tirik ang araw sa labas. Kasi Mama, naglilinis po ako dito sa sala. Dapat Claire, ikaw nang nagwalis doon imbis na si Rita. Mas matanda ka sa kanya kaya dapat ikaw ang gumagawa ng mga mas mahirap na trabaho dito sa bahay.
Ayos lang po yun, Mama. Hindi naman po ako masyadong napagod. Hindi ka pa napagod sa lagay na yan? Kahit bumili ako ng bagong bestida para sa inyo. Nandito sa loob ng plastic. Yay! May bago na naman tayong bestida, ate! Oo nga, buksan na natin tong plastic. Claire, hayaan mo munang si Rita ang pumili ng gusto niyang kulay sa 2 bestida na yan. Pero bakit po? Kasi karamihan sa mga damit niya, pinaglumaan mo lang. Kaya siya muna ang papiliin mo sa mga yan. Ay. Oh, mamili ka na raw. Eto na lang pink yung sa akin. Yan nga sana yung kulay na gusto ko kaysa dito sa blue eh. Ah, ganun ba? Sige, eto na lang blue yung sa akin. Sa'yo na yung pink, ate. Hayaan mo na ang blue na bestida sa ate mo, Rita. Yan na lang pink ang sayo kasi alam kong paborito mong kulay yan. Pero okay lang naman po sa akin kahit tong blue na lang na bestida, Mama. Huwag nang makulit at kunin mo na tong kulay pink, Rita. Iniisip ko talaga na yan ang pipiliin mo kasi paborito mo yan. Claire, yung blue na bestida ang sayo. Kunin mo na at pagkatapos, dalhin mo na rin sa kusina yung mga pinamili kong gulay. At hugasan mo na rin. Magpapahinga lang ako ng konti tapos magluluto na ako ng tanghalian natin. Okay po, Mama. Papadudot mga bata pa lamang kami ay sakitin at may hika na ang kapatid kong si Rita. Yun ang sinasabi ni Mama na dahilan kung bakit madalas na nasa kanya ang atensyon nito. Pero para sa akin ay paborito lang talaga ni Mama si Rita. Siya kasi ang palagi nitong pinapaboran at inaalagaan. Minsan tuloy ay naisip ko na sana ako na lamang ang mas naging sakitin at baka sakali na makuha ko ang atensyon at pagmamahal ni Mama. Baka sakali na ako ang maging paborito niya. Hindi lang kasi madalas na mangyari na si Rita ang pinapaboran ni Mama, palagi po yung nangyayari, Papa Dudut. Gusto ni Mama na si Rita ang unang mamimili sa mga pasalubong niya. Si Rita ang unang kukuha ng part ng chicken kapag nagluto si Mama ng fried chicken. Si Rita ang tatanungin ni Mama sa flavor ng ice cream na iuwi niya at kung ano-ano pa na si Rita lang palagi ang nakikinabang. Sana talaga ako na lamang ang naging sakitin para ako na lamang din ang naging paborito ni Mama. Hindi ka ba talaga makakapunta dito sa bahay? Sorry Claire, pero hindi talaga. Bakit sabi mo kaninang umaga pupunta ka? Akala ko kasi maaga makakauwi si ate dito sa bahay, kaya lang hanggang ngayon wala pa rin siya. Wala akong choice kundi itenga dito sa tindahan namin ng beauty ko. Ano ba naman yan? Kala ko pa naman makakapunta ka. Bakit parang naiinis yung boses mo? Hindi ka ba nag-e-enjoy dyan sa birthday party ng kapatid mo? Eh paano ako mag-e-enjoy? Hindi ko naman party to, no? Wala na nga akong ibang kausap dito kasi lahat ng mga bisita namin nandun, nakapalibot sa kapatid ko. Mukhang bongga talaga yung birthday party na yan ha. Partida, hindi pa yan debut ng kapatid mo. 17th birthday pa lang niya yan, pero may pa-catering na kaagad ang mami at lola mo para sa kanya. Kaya mas lalong nakakainis eh. Bakit naman? Kasi nung nagdibo ako noong nakaraang taon, hindi naman ganito kalaki yung inihanda nila para sa akin. Ay oo, naalala ko yun. Ang kwento mo kasi no, na-operahan sa appendix yung kapatid mo. Tapos ilang araw din siya na-confine sa ospital. Kaya ayun, yung pera na dapat na pang birthday party mo, nagastos ng mama mo para kay Rita. Di ba nakakainis talaga? Kapag kay Rita, ang bilis nilang maglabas ng pera. Pero pagdating sa akin, ang dami pang sasabihin bago pagbigyan ni mama o ni lola yung request ko. Huh! Kakatuyo ng dugo. Huwag ka na masyadong mabad trip, girl. Sige ka, masisira ang beauty mo at magiging mas maganda na ako sa'yo. Ay, sorry girl, kailangan ko na ibabato, may bumibili ng load. Kita na lang tayo sa school bukas ha? Ay, sandali, magbaon ka ng pagkain bukas ha? For sure naman na maraming matitira dyan. Opo. Sige, kita na lang tayo sa school bukas. Bye! Bye! Oh, nandito ka lang pala sa balkonahe, Claire. Kanina ka pa hinahanap ng lola at mga pinsan mo sa baba. Tinawagan ko lang po yung kaibigan ko. Wala pong signal sa baba kaya pumunta po muna ako dito. Kumain ka na ba? Parang hindi pa kita nakitang kumuha ng pagkain mula kanina.
Busog pa naman po kasi ako, kaya mamaya na lang po ako kakain. Okay, sige. Pero puntahan mo ang lola mo mamaya. Kasi panay ang tanong niya sa akin kanina kung nasaan ka raw ba at hindi ka niya nakikita. Sige po. Mama, bakit po ganito kalaki ang birthday party na binigay niyo kay Rita? Hindi pa naman po niya 18th birthday Eh kasi natuwa ang lola mo nung napasama ang kapatid mo sa Dean's List. Dapat talaga sa restaurant lang tayo magse-celebrate. Simpleng dinner lang sana. Pero ang lola mo ang mapilit na magpa-catering service dito sa bahay para sa birthday ni Rita. Oh, huwag mong sabihin na nagtatampo ka pa rin. Bakit naman ako magtatampo? Sanay naman po ako na paborito ng lahat si Rita, lalo na po ni Lola. Huwag mong sabihin yan. Walang paborito ang lola mo sa inyong magkapatid. Palagi niyo yung sinasabi, pero iba naman ang nakikita at nararamdaman ko. Sige na po ma, kakain na lang po ako at bigla ako nakaramdam ng gutom. Maiwan ko na po muna kayo dito sa terrace. Papadudot lahat na nga ng pabor at mas ay palaging nakukuha ni Rita. Noong nag-celebrate ako ng 18th birthday ko ay hindi kasing bongga ng sa kanya. Kahit pa nga nang graduate ako na salutatorian noong nasa elementary ako ay nagluto lamang ng pansit si mama para sa bahay. Ang dahilan niya naman noon ay hindi pa raw kami nakakabawi sa mga gastusin dahil sa pagkamatay ni Papa. Pero kahit na maraming araw o espesyal na okasyon ang dumaan para makabawi siya sa akin pero hindi niya ginawa yon. At pagdating kay Rita, ang bilis niyang magbigay ng bonggang party. Sa totoo lang Papa Dudut ay naisip ko noon na paano kaya kung wala na lamang akong kapatid. Paano kung nag-iisang anak na lamang ako? Paano kung si Rita na lamang ang nawala at hindi si Papa? Siguro'y sobrang saya ng buhay ko kapag nagkataon. Kasi alam ko sa sarili ko na ako lang ang mahal at paborito ng mga magulang ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasa third year college ako at second year naman si Rita nang magtrabaho si Mama sa abroad. May pinsan kasi siya na nakatira sa Canada at inalok siya ng trabaho na kaagad namang tinanggap ni Mama. Dahil malaki naman ang tiwala niya sa akin kahit papaano kaming dalawang magkapatid na lamang ang naiwan noon sa bahay. Paminsan-minsan ay dinadalaw naman kami ng mga tita namin para masigurado na ayos lamang kami. At si Mama naman ay palaging tumatawag para kumustahin kami ni Rita. Hindi naman ako masyadong nahirapan bilang panganay sa bahay kasi may kusa rin namang kumilos sa mga gawaing bahay ang kapatid kong si Rita, Papa Dudut. Nagtoka-toka kami ng mga gawain kung sino ang maglalaba, maglilinis ng bahay, magliligpit sa pinagkainan, magluluto at kung ano-ano pa. Mabuti na lang din at hindi mareklamo si Rita kahit madalas na tinatambakan ko siya ng mga gawain. Kapag hindi rin schedule ng tawag ni Mama sa bahay ay sinasadya kong umalis at gumimik kasama ang mga kaibigan ko. Ayoko kasi na nakikita o nakakasama sa bahay ang kapatid ko. Nakakairita at nakakainis sa pakiramdam yon, Papa Dudut. Ate, hindi pa ba tumatawag si Mama? Hindi pa, baka mamaya pa yun. Pero di ba mga ganitong oras siya tumatawag? Oo, pero baka busy pa siya. Okay, sige. Oh, anong ginagawa mo? Nakaupo dito sa sofa. Oo nga, nakikita ko. Ang ibig kong sabihin, bakit nandyan ka pa? Hindi pa naman nag-video call si Mama. Hihintayin ko na lang na tumawag siya dyan sa laptop na gamit mo kasi alam ko na ganitong oras wala na dapat siyang trabaho. Baka nga may trabaho pa siya. Tsaka hindi mo ba nakikita na busy pa ako dito sa research paper namin? Bago ka umupo dyan, hindi mo ba narinig na type ako ng type dito sa laptop ko? Hindi ako makapag-concentrate ng dahil sa'yo eh. Ganun ba, ate? Sorry. O sige, pupunta na lang muna ako sa kwarto. Basta, tawagin mo ako kapag nag-video call na si Mama, ha? Oo na, sige na, sige na. Doon ka na muna sa kwarto mo para makapag-focus na ako dito sa ginagawa ko. Okay.
Nakakairita talaga! Buisit! Ay, eto na. Tumatawag na si Mama. Save ko na nga muna itong mga tinipe ko bago ko sagutin ang tawag niya. Ayan. Okay na. Hi, Mama! Claire, anak! Mabuti naman at nasagot mo kaagad ang tawag ko. Opo, kanina pa po ako naghihintay, Ma. Pasensya na at medyo na pa-overtime ako sa trabaho. Ayos lang po yun, Ma. Kumusta na po kayo dyan? Eto, miss ko na kayo ng kapatid mo. Nasaan nga pala si Rita? Andun po sa kwarto niya, tulog pa. Parang napahaba yata ang siesta ng kapatid mo Alam niyo naman po yung si Rita, kapag ganitong araw ng linggo, gusto niya palagi lang magkulong sa kwarto para matulog. Oo, ang lakas kasi sa tulog ng kapatid mo, pero hindi naman tumataba. Nga pala, palagi mo bang chinecheck kung nakakainom siya ng vitamins niya? Opo, Ma. Yung inhaler para sa asthma niya, i-check mo rin kung may laman pa ha? Kahit hindi na madalas umatake ang asthma ng kapatid mo, kailangan mo pa rin i-check ang inhaler niya ha? Okay po. Magde-deposit nga pala ako sa bank account mo bukas para sa pambayad ng bills dyan sa bahay. Saka para may budget kayo pang grocery. Palagi kang bumili ng prutas sa gulay para sa kapatid mo, okay? Opo, Ma. O kumusta nga palang pag-aaral mo? Di ka ba nahihirapan sa schedule mo? Lalo na at ikaw ang nag-grocery at nagbabayad ng bills. Hindi naman po ako nahihirapan, Ma. Kasi yung cable, yung internet, yung kuryente, tsaka tubig, online ko na po binabayaran. Kaya hindi na po kailangan na pumila ng matagal. Tsaka, okay naman din po ang grades ko at pasok pa rin po ako sa scholarship. Alam niyo po, Ma, nakakuha pala ako ng mataas na... Ate Claire, si Mama na ba yung ka-video call mo? Uy, gising na pala ang kapatid mo. Si Mama nga! Hello, Mama! Kumusta po kayo? Kanina ko pa po hinihintay ang tawag niyo. Pasensya na kasi napa-overtime ako sa trabaho. Kumusta ka na, Rita? Palagi ka bang umiinom ng vitamins mo? Opo, Mama. Naka-alarm po yun sa cellphone ko para hindi ko makalimutan. Mabuti naman. Huwag kang masyadong magpapagod dyan sa bahay, okay? Hindi maganda para sa katawan mo kapag napapagod ka o pinagpapawisan. Alam ko po yun, pero tumutulong pa rin ako kay Ate Claire sa paglilinis dito sa bahay. Ayoko po kasing itambak sa kanya ang lahat ng mga gawain. Naku, napakabait naman talaga ng bunso ko. Ay, magtitimpla lang po ako ng kape, Ma. Kayo na lang po muna ni Rita ang mag-usap. Iwan ko po muna kayong dalawa, ha. Pupunta lang po ako sa kusina. Papadudod sa tuwing tatawag si Mama sa bahay ay unang-una niyang kukumustahin ang kapatid kong si Rita. Kung maayos raw ba ang pakiramdam nito, kung nakakainom ba ng vitamins palagi, kung hindi ba raw ubos ang laman ng inhaler para sa hika ni Rita at kung ano-ano pang mga bagay. Pakiramdam ko tuloy noon ay pinanganak ako sa mundong ito para maging yaya lamang ng kapatid ko. Tagabantay, tagapag-alaga at taga-asikaso sa kanya. O hindi ba masyadong halata si Mama kung sino ang paborito niyang anak, Papa Dudut? Kaya nga minsan ay nagiging sarcastic na ako sa pagsagot sa kanya kasi hindi ko na napipigilan ang sarili ko na mainis. Palagi na lang kasing si Rita ang napapaboran sa lahat ng oras. Palaging siyang nakikita na kailangang alagaan. Alam ko naman na gusto lamang ni Mama na matuto akong maging responsable dahil dalawa lang kami ni Rita na magkasama sa bahay. Pero hindi niya man lang naisip na minsan ay kailangan ko rin ng lambing. Mula sa kanya na kay Rita niya palaging ibinibigay, Papa Dudut. Ang tagal naman magsimula ng stage play. May 8 minutes pa naman kaya mag-chill lang muna tayo. Mabuti na lang mukhang konti lang ang manonood ngayon. Kaya ganitong oras kita niyaya para hindi tayo sumabay sa ibang estudyante. Nakita ko kasi kahapon na sobrang daming nanood dito nung bandang tanghali na. If I know, yung engineering student lang naman ang gusto nilang mapanood sa stage play na to. Bakit mo naman nasabi yan? Wala lang. Feeling ko lang kasi ang gwapo-gwapo niya. Ayun. Kala ko naman gusto mo rin ang kwento ng stage play na to kaya ka manonood. Yun pala, type mo lang yung estudyante na kasama sa cast. Ganun na rin yun.
Sinamahan talaga kita dito para mag-enjoy ako at kiligin na rin. Ewan ko sa'yo. Teka, bakit nga pala hindi mo sinama si Rita? Bakit ko naman siya isasama? Para kasama mo rin siyang manood. Kasi di ba mahilig din siya sa mga musical stage play? Oo nga, pero hindi naman ako mag-e-enjoy pagkasama ko siya, no? Alam mo namang naiirita ako kapag malapit siya sa akin. Grabe ka naman, Claire. Kapatid mo yun. Kapatid ko siya kasi wala akong choice, no? Pero kung may choice lang ako, hihilingin ko na sana hindi na lang siya nabuhay sa mundong to. Uy, grabe ka na girl ah. Hindi mo naman kasi ako naiintindihan kaya ganyan ka kung makareact dyan. Ate Ay, Claire! si Rita. Ay nako, ayan na nga bang sinasabi ko. Masisira na naman ang araw ko. Nabati mo kasi. Lo, bakit ako sinisisi mo? Hello, Ate Claire! Hi, Kuya Arnold! Hi Rita! Anong ginagawa mo dito? Mamaya pa kasi ang klase ko kaya manonood muna ako ng stage play. Buti nakita ko kayo ni Kuya Arnold. Okay lang ba na dito ako umupo sa tabi mo, ate? Bakit dito pa? Ang dami namang bakanting upuan, oh. Kasi gusto ko sana… Doon ka na lang sa kabilang side ng mga upuan. Hindi ko ma-enjoy tong stage play kung ang sikip-sikip ng paligid ko. Kaya nga ako pumunta ng ganito kaaga para wala masyadong estudyante na makasabay manood dito. Tapos mangingistorbo ka naman. Doon ka nga! Rita, mabuti pa nga na doon ka na muna umupo sa kabilang side ng auditorium. Maluwag pa naman doon, tsaka walang masyadong mga estudyante. Alam mo naman tong ate mo, naiinitan ka agad kapag nasisikipan sa paligid niya. Ay, okay, sige. Doon na lang ako uupo. Girl, ang harsh mo masyado sa kapatid mo ah. Totoo naman ang sinabi ko na marami pang bakanting upuan dito ng araw. Sana magsimula na tong stage play na to para mawala ng pagka-bad trip ko dahil sa buwisit na Rita na yan. Papadudot ramdam ko na hindi lang sa bahay o pamilya namin paborito si Rita kung hindi pati na rin sa school namin. Elementary at high school pa lamang ay madalas na kaming napagkukumpara na dalawa. Kahit mas magaling at matalino talaga ako pagdating sa academics ay si Rita pa rin ang mas napapansin nila kesa sa akin. Mas matangkad, mas payat, mas makinis ang kutis at lahat na yata ng magandang bagay ay lamang siya sa akin pagdating sa ibang tao. Sino ba naman ang hindi maiirita, hindi ba? Kahit saan kami makarating, yung kapatid ko lamang ang napapansin ng mga tao sa paligid namin. Siya ang mas madalas na napupuri, ang effortless nga niya na makuha ang atensyon ng ibang tao. Palagi siyang sinasabihan ng maganda, mabait pa. Samantalang ako kahit kailan ay hindi ko nakukuha ang ganong klase ng atensyon. Kailangan ko pang mag-aral ng mabuti at mag-ayos ng sarili ko, ng itsura ko para lamang mapansin ako at makatanggap ng papuri mula sa ibang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Aaminin ko, Papa Dudut, na habang tumatagal ay mas lumalaki ang insecurity na nararamdaman ko para sa kapatid kong si Rita. Paano ba naman ay nagsisimula na rin siyang mapalapit sa circle of friends ko. Sumali kasi siya sa isang sport dance competition sa university namin at siya kasama ang partner niya ang nag-champion. Nang makilala nga siya ng ibang kaibigan at kaklase ko na kapatid ko ay marami nang gusto makipag-close sa akin ng dahil lamang sa kanya.
Humanga sila kasi kahit may hika si Rita ay nagagawa nitong makipagsabayan ng husay sa pagsayaw. Pakiramdam ko rin noon ay simple yon na niyayabang sa akin ni Rita, Papa Dudut, na mas napapansin siya ng mga tao kesa sa akin. Nagpapanggap lamang siya na mabait sa harap ng iba, pati na rin sa harap ko. Alam ko naman na kagaya ko ay ayaw niya rin sa akin at ayaw niya nang may kahati dahil gusto niya siyang palaging bida sa mga kwento. Kaya nakakairita ang pagpapanggap at bait-baita na pinapakita sa akin ng kapatid ko, Papa Dudut. Ano girl, hindi ka na talaga makakasunod dito sa bar? Naku, hindi na. Sayang naman kasi nandito yung crush mo at take note. Kanina ka pa niya hinahanap sa akin. Iyaan mo na siya. Baka lasing lang yan kaya ako hinahanap. Bakit ba kasi wala ka sa mood kumimik ngayon? May dalaw ka ba? Wala naman. Kaya lang kasi napagalitan ako ni Mama nung isang linggo eh. Nang tumawag kasi siya dito sa bahay tapos nasa bar tayo, si Rita ang nakasagot. Tapos ayun, nalaman ni Mama na nasa gimikan ako at walang kasama si Rita dito sa bahay. Dapat kasi sinama mo na lang si Rita para hindi ka nahuli eh. Bakit ko naman siya isasama? Eh di nasira lang yung gimmick natin. Alam mo naman na palaging panira ng araw at buhay ko yung babaeng yun. Nako, ayan na, nagmamaldita na naman to. Nakakairita naman kasi talaga siya eh. Palaging pabida. Aray! Oh, ano Ba yan? Napaso pa ako dito sa niluluto kong ginataang gulay. Ibababa ko na muna tong tawag ha. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Okay, sige, balik na ako rin sa loob. Lumabas lang ako kasi walang signal doon. Basta kapag nagbago ang isip mo, gora ka na ditay ha. Sana talaga magbago pa isip mo. Hanggang madaling araw pa naman kami rito. Sige na girl, bye! Ay, mapatay na nga tong apoy sa kalan at mukhang okay na naman tong gulay na niluto ko. Ate, maghahapon na ba tayo? Mauna ka nang kumain. Mamaya na lang ako pero luto na tong ginataang gulay. Ikaw na lang ang maghain para sa sarili mo ha. Bakit hindi ka pa sumabay sa akin kumain? Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Hindi naman sa ganun, ate. Nagtataka lang ako kasi palagi ka na lang hindi sumasabay sa akin kumain dito sa bahay. Eh sa wala pa akong gana eh. Alam nga naman pilitin ko ang sarili kong kumain. Wala ka bang gana o ayaw mo lang talaga ako nakasama at kasabay kumain? Alam mo naman pala eh. Kaya huwag ka nang paulit-ulit na nagtatanong dyan. Ate, galit ka pa rin ba sa akin kasi nadulas ako kay Mama nung isang linggo na wala ka dito sa bahay? Sorry na, ate. Hindi ko naman sinasadya talaga na sabihin yun kay Mama. Eh nangyari na eh. Tsaka napagalitan na ako ni Mama. Kaya wala na magagawa yung sorry mo no. Sige na, kumain ka na dyan. Pupunta muna ako sa kwarto ko. Ate, bakit ba parang palagi ka nalang galit sa akin? Ano naman bang issue, Rita? Hindi naman ako gumagawa ng issue. Nagtatanong lang ako. Gusto ko lang malaman kung bakit parang palagi ka nalang galit sa akin. Palagi nalang mainit ang ulo mo sa akin tsaka parang ayaw mo ako makita o makasama. Okay, sige. Gusto mong malaman yung totoo? Naiirita ako sa'yo. Naiirita ako sa kaplastikan na palagi mong pinapakita sa akin. Ha? Anong kaplastikan? Ate Claire, wala naman akong ginagawang ganun. Lahat ng pinapakita ko sa'yo totoo. Kahit alam ko naman na ayaw mo sa akin. Lahat yun tiniis ko kasi mahal kita. Palagi akong gumagawa ng paraan para mapalapit sa'yo pero ikaw naman ang lumalayo sa akin. Kasi nga kahit anong gawin ko para sa sarili ko, palagi na lang ikaw ang nakikita ng mga tao sa paligid ko. Palagi na lang ikaw yung bida. Palagi na lang ikaw yung mahal nila. Hindi totoo yan. Talaga? Hindi totoo? Rita, hindi ako tanga at mas lalong hindi ako manhid para hindi maramdaman na ikaw lang ang paborito ni Mama. Sa'yo lang siya palaging concern. Kung kumakain ka ba sa tamang oras, umiinom ka ba ng vitamins, may laman pa ba yung inhaler mo, at kung ano pa mga kaletsehan tungkol sa'yo. Ikaw na lang na ikaw ang nakikita niya, nakakabwisit na! Pero hindi naman ibig sabihin no na hindi ka na mahal ni Mama. Huwag ka naman sana mag-isip ng ganyan. Pareho niya tayong anak at pareho niya tayong mahal. Ayun na nga eh. Pareho niya tayong anak, pero mas mahal ka niya. Alam mo, sana nga hindi ka na lang dumating sa mundong to eh.
Sana ikaw na lang ang nawala at hindi si Papa! Papa Dudut, hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na sabihin lahat kay Rita ang hinanakit ko sa kanya. Ilang taon na rin kasi yung naipon dito sa dibdib ko. Mula pagkabata, nakikita at nararamdaman ko na siya ang paborito ng lahat. Siya ang paboritong anak ni Mama. Lahat ng nakikita ko, kinikimkim ko lamang at palagi kong iniisip ang bili ni Mama na mas mahina sa akin si Rita. Kaya siya ang dapat na mas alagaan. Pero nakakapuno na rin talaga, Papa Dudut. Nakakapagod ang magtiis na maging hindi paborito sa pamilya. Kaya naman pagkatapos na naging pagkatalo namin ni Rita, kaagad akong nagpalit ng damit na pangalis at dumiretso sa bar kung nasaan sina Arnold at ang iba pang mga kaibigan ko. Mabuti na lang at bago yon ay nakatawag si Mama sa bahay kaya sigurado ako na kinabukasan na ulit siya tatawag para mangumusta. Pinatay ko ang cellphone ko at nagpakalasing ako buong gabi habang kasama ko ang mga kaibigan ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na umiiyak na pala ako kay Arnold. Habang sinasabi ko sa kanya ang mga sama ng loob ko tungkol sa kapatid kong si Rita. Ang bigat ng nararamdaman ko noon pero hinayaan ko lamang na umiyak ako sa piling ni Arnold. At pagkatapos ay pinayuhan niya ako na minsan ay mali na rin daw kasi ang nararamdaman ko pati na ang kinikilos ko. Hindi naman daw kasalanan ni Rita na maging mahina ang katawan niya. Hindi ginusto ni Rita na makuha ang simpatya ng mga tao sa paligid niya. Sigurado raw si Arnold na mahal ako ng kapatid kong si Rita. Dala na rin siguro ng kalasingan ay mas lalo kong naiyak sa mga sinabi niya. Hanggang sa makauwi na kami sa bahay ni Arnold at nagpasya ako na doon magpalipas ng gabi sa kanila. Grabe, ang sakit pa rin ng ulo ko hanggang ngayon. Kung bakit naman kasi nasiraan pa yung tricycle na sinasakyan natin kanina eh. Kailangan patuloy nating maglakad pa uwi sa bahay namin. Ikaw naman kasi girl, grabe ka rin nagpakalunod sa alak kagabi. Para kang isda. Parang end of the world lang ang peg mo. Ay nako, hindi ko naman alam na sasakit ang ganito yung ulo ko, no? Nakakaloka ka talaga. Mabuti na lang hindi ka nagsuka sa loob ng kwarto ko dahil kung hindi mai-imburn na talaga ako sa'yo to the max. Mamapin ko yung sahig gamit ang dila mo. Sorry na, girl. Hindi ko lang talaga napigilan ng sarili ko na magpakalasing. Pero thank you ha. Kasi pinatuloy niyo muna ako sa bahay niyo para magpalipas ng gabi. Paano naman kita hindi patutuloyin sa bahay namin? Ayaw mo ngang umuwi sa inyo. Masama pa kasi yung loob ko kagabi kaya ayoko sana munang makita si Rita. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Mas magaan na kaysa kahapon. Siguro kasi nailabas ko na sa mga iyak ko nang malasing ako yung bigat na ang tagal ko nang inipon dito sa dibdib ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, kailangan nyo lang mag-usap ng kapatid mo. Ang hirap naman kasing sabihin sa kanya kung ano talaga yung nararamdaman ko. Yung lahat ng sama ng loob ko tungkol sa kanya. Galit ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Sa totoo lang, hindi naman talaga ako galit sa kanya eh. Naiinis lang ako kasi nga nasa kanya palagi yung atensyon ni Mama. Pero girl, walang kasalanan si Rita doon. Hindi niya kasalanan kung naging sakitin siya kaya siya ang madalas na inaalala ni Tita. Alam ko naman yun. Nagigilty na nga ako eh. Nagigilty saan? Sa mga pang-aaway na ginawa mo sa kapatid mo? Kasama na yun. Pero mas nagigilty ako dahil sa mga sinabi niya sa akin kagabi. Mga sinabi niya sa'yo kagabi? Parang hindi mo yata na chika sa akin yan nang malasing ka. Paano ko naman masasabi? Iyak na lang ako ng iyak kagabi. Pero ayun nga, ang sabi niya, ginawa niya ang lahat para mapalapit sa akin. Kahit ramdam niya na may sama ako ng loob sa kanya, nag-effort pa rin siya na kausapin ako tsaka lapitan ako. Alam mo girl, nakita ko yun. Talaga?
Oo, yung mga pasimpleng paglapit niya sa'yo kapag nasa school tayo kahit palagi mo siyang pinapaalis. Yung pagsabay niyang kumain sa atin sa kantin kahit tinatarayan mo siya. Yung pagtawag niya sa'yo sa cellphone kapag nasa gimikan tayo. Tsaka iba pang mga bagay na ginagawa niya para lang maparamdam sa'yo na concerned siya sa'yo. Kaya nga minsan naaawa rin ako kay Rita eh. Kasi nakikita ko kung gaano niya kagustong mapalapit sa'yo kahit palagi mo siyang pinagtatabuyan. Ay, ano ba yan? Lalo tuloy ako na guilty. Usapin ko na lang siya mamaya at ako nang hihingi ng sorry sa kanya. Ay, very good ka dyan sa plano mo na yan, girl. Ay, napasarapan chika ng husto. Hindi ko na malaya, nandito na pala tayo sa tapat ng bahay niyo. Teka, kunin ko lang yung susi. Go. Sigurado ako natulog pa si Rita ng ganitong oras. Rita! Oh my gosh, Claire! Si Rita! Nakadapa sa sahig! Rita! Tulungan mo ako, itihaya natin siya! Rita? Claire! Kulay blue na ang mukha ng kapatid mo! At ang balat niya sobrang lamig na! Claire, ang mabuti pa hingi na muna ako ng tulong sa mga kapitbahay niyo! Babalik kagad ako, ha? Rita! Rita! Rita, please gumising ka! Parang awa mo na, gumising ka! Oh, Rita, nandito na si ate! Nandito na ako! Gumising ka na! Gumising ka na, please, Rita! Sorry! Sorry sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo! Parang awa mo na, gumising ka na! Gumising ka na, Rita! Papadudot halos manginig ang buong katawan ko nang makita ko ang mukha ni Rita na halos kulay asul na. At maramdaman kong malamig na ang balat niya tapos ay wala na ring pulso ang lieg o braso niya. Tinapik-tapik ko pa rin siya sa pisngi niya, niyugyog ang mga balikat niya at paulit-ulit akong nakiusap na gumising na siya at hindi ako naniniwala sa himala pero nang mga oras na yon ay nagmakaawa ako sa Diyos na sana'y patunayan niya sa akin na totoo ang himala at gisingin niya ang kapatid ko. Pero bigo ako dahil kagaya ng inaasahan ko nang makarating kami sa ospital sa tulong ng mga kapitbahay namin, kaagad na sinabi ng doktor na wala ng buhay ang kapatid ko. Sobrang sakit, napakasakit para sa akin yon, Papa Dudut. Severe asthma attack, yun ang dahilan na sinabi ng doktor kung bakit binawian ng buhay ang kapatid ko. Noon ko lang nalaman na wala na palang laman ng inhaler na para sa hika niya. Kaya nang atakihin siya ng hika ng gabi na yon ay tuluyan na siyang nahirapang huminga hanggang sa bawian na siya ng buhay. Gusto ko na rin talagang panawa ng ulirat sa sobrang bigat at sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko pero pinilit kong magpakatatag. Lalo na nang tawagan ko si Mama para sabihin sa kanya ang nangyari kay Rita. Mabuti na lamang at may kasama siya sa bahay nang tawagan ko siya para kahit papaano ay pakalmahin siya. Noon ko lang din na nakita sa cellphone na binuksan ko ang mga missed calls and chat sa akin ni Rita. Humihingi siya ng sorry sa mga naging kasalanan niya sa akin na hindi naman daw niya sinasadya. Nakiusap din siya noon na umuwi na ako sa bahay kasi natatakot daw siya na mag-isa. Sinabi niya rin sa akin sa chat na kung gaano niya ako kamahal bilang ate niya. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ko sa kanya. Labis ang pagsisisi na nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Alam ko kasi na ako ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Kung hindi kami nag-away at hindi ko siya iniwana na mag-isa sa bahay, ay hindi po siya mamamatay. Kaya naman na makauwi si Mama mula sa abroad, itinanggap ko lahat ng panunumbat niya nang sabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa amin ni Rita bago ang umaga na nakita kong patay ang kapatid ko. Hindi na ako masyadong kinibo ni Mama at hindi ko siya masisisi dahil sa bigat ng naging kasalanan ko sa kanya, lalo na sa kapatid ko. Nang mailibing si Rita ay bumalik na rin kaagad sa abroad si Mama para muling magtrabaho. Siguro ay parte na rin ng pag-move on niya mula sa pagkamatay ni Rita ang ginawa niyang pagtatrabaho.
Kahit na hindi naman na kailangan, lalo na nang makapagtapos na ako ng kolehiyo at magkaroon ng maayos na trabaho. Minsan na lang din siyang umuwi ng Pilipinas noon at sobrang bihira niya akong puntahan dito sa apartment ko. Hindi niya rin ako madalas natawagan noon para kumustahin at kung mangyari man yon ay malamig ang boses at pakikipag-usap niya sa akin. Pero kagaya nga ng sabi nila ay walang magulang ang hindi natitiis ang kanyang anak dahil nagkausap at nagkaayos din kami ni Mama nitong nakaraang Pasko. Umuwi siya sa bahay at nagkaroon kami ng family reunion kasamang ilang kamag-anak namin. Nang makapag-solo kami ni Mama ay doon ako muling humingi ng tawad sa kanya at sa wakas ay pinatawad niya na rin ako kasunod ang isang mahigpit na yakap. Papadudot 6 na taon na ang nakakalipas pero hanggang ngayon ay dala ko pa rin dito sa dibdib ko ang bigat, galit at pagsisisi dahil sa pagkawala ni Rita. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko at sana'y dumating ang araw na kagaya ni Mama ay mapatawad ko na rin ang sarili ko. At kung totoo man na dumadalaw sa panaginip ang mga tao mahal natin sa buhay na namayapa na, sana'y dalawin po ako ni Rita at sabihin niya sa akin na pinapatawad na niya ako para masabi ko rin sa kanya kung gaano ko siya kamahal bilang ate niya. Maraming salamat po sa pagbibigay daan na mabahagi ko po ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Claire. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.